Hello guys. Itong hanging orchids ko, lalagyan natin ngayon ng ilalagay natin sa hanging pot ko na pang orchids talaga. Kasi meron ako natira na malaki. Kasi napansin ko hindi siya masyadong nagtutuloy-tuloy na tumaas yung mga ugat. Kasi minsan sa sobrang busy, napapabayaan ko na siya. So, mas maganda lagyan ko ng medium like eto, uling, tsaka coconut husk. Maingay dito sa amin ha, kasi national highway. So, lagyan natin ng uling at tsaka coconut husk, i-add natin para makapitan ng mga ugat. Kaya kahit for me lang, mas maganda may ganun para kahit ilang araw na hindi ko siya madiligan, basta may coconut husk, nakakapit yung ugat niya sa uling tsaka coconut husk, okay pa din siya. Lalo't basa masyado yung umuulan, matagal bago mag-dry ang coconut husk. Kahit ilang araw hindi mo siya diligan, okay lang din siya. So, para lang sa akin yon. Ewan ko sa inyo kung ano yung nakasanayan nyo. Basta sa akin, ito lang yung napansin ko. Kasi yung mga phalaenopsis ko, minsan ko lang dinidiligan, pero ang ganda-ganda. Ang healthy na mga dahon, na mga ugat ng phals ko, kahit 2 to 3 times a day, a week lang na nadidiligan. So, ganito din ang gagawin ko sa banda. Kasi yung kay mama, tsaka sa iba kong banda, yung Velchus banda na nasa kahoy, kahit hindi ko madiligan, okay pa rin sila kasi yung mga ugat nila nakakapit dun sa kahoy. At saka ang gandang tingnan ng mga ugat nila, ang healthy. So ganito ang gagawin ko, and let's see after a month or 2 months kung magiging okay ba siya. Yan, ipapasok na natin. May mga dried roots pa rin siya, so kukunin natin yan. Actually, healthy na ang mga ugat niya, pero napapansin ko, kulubot yung mga dahon niya, meaning, kulang yung nutrients niya tsaka tubig. Yung water talaga, hindi niya masyadong na-absorb. Tsaka pag nagdidilig ako, nasasayangan ako dun sa mga nutrients, yung mga fertilizers na nilalagay ko sa aking water mixture. So, make sure lang na malagyan yun sa baba na hindi siya gagalaw-galaw. Kahit hindi mo na punuin, lagyan mo lang yung para maging balanse siya. Yan, konti na lang. Charcoal lang. Hindi ko yan pupunuin. Yan, arrange lang natin na hindi na siya gagalaw. Hindi na aalog-alog dyan pag gihang natin. Madali lang naman. If you want, pwede mo siyang lagyan sa baba. Ano mo siya, secure mo siya ng string or wire dyan sa baba. Pero sa akin, hindi na. Kasi, meron namang yung malalaki na ang dahon niya. I-arrange natin yung mga dahon para yan ang magbabalanse sa kanya. For now, dahon muna kasi later pag nakakapit na yung ugat niya, okay na yan. Madali lang naman kumapit yung mga ugat niya. Actually, madali lang. Pero if gusto mo maniguro, you can use mga string o yung maninipis na wire. Yan. Okay na yan. So, ayusin na lang natin. Yung lalagyan, nabili ko yan sa Shopee. May kasama na yung wire at saka yung goat manure. Nabili ko siya, bumili ako ng marami. Kasi yung iba kong orchids dyan ko nilagay. Ang ganda niyang tingnan, tsaka safe ang orchids. Tapos maganda siya pag wala kang space. Kasi ihang mo. Yan, inisprayhan ko na ng tubig. Konti lang. Yung coconut husk. Kasi nagdilig na ako kanina. Binasa ko lang yung coconut husk.
umuulan naman dito palagi sa amin. Yan, i-secure lang natin. Yan, tingnan nyo. Ganda, di ba? Yan. Tapos, lagyan natin ng goat manure. Yung mga free doon sa supplier ko. Sa Shopee lang. Hanapin nyo lang. Tapos, guys, sana I'm planning to post all my videos sa YouTube channel ko kasi aayusin ko pa. Sana puntahan ninyo, i-visit niyo yung YouTube channel ko someday. Marami din akong ipopost doon para sa mga long videos ko. Yan lang guys. Salamat. Please do like and share. Ganda niya na. Ihang natin kasi mahangin naman. Hindi ko siya nilalagay sa mainit kasi hindi niya kakayanin. Nasusunog talaga siya. Ang dami kong nasunog na Vanda Orchids. Unlike sa Velchus, nakakayanin niya at saka Mocara. Pero ito, hindi talaga yung Sandriana. By the way, ang pangalan niya is Vanda Senya. Wait, andito ang card niya, ang ID niya. Yan, Vanda Senya. Ganda ng bulaklak niyan, malalaki. See you again sa next video ko. Thanks!